iniimbestigahan na ng Department of Education ang mga reklamo kaugnay sa pagbebenta at pag-aatas sa mga estudyante na bumili ng booklet para sa Catch Up Fridays. Ay regarding nga dito sa iniimbestigahan na ng Department of Education ang mga reklamo kaugnay sa pagbebenta at pag-aatas sa mga estudyante na bumili ng booklet para sa Catch Up Fridays. Ayan mga kababaw, nasa linya na natin si Sir Benjo Basas, ang chairman ng Dignity or Teachers Dignity Coalition. Ay sir, magandang hapon po. Ito po si Bombo Oliver Dacumos, ang anchor po dito sa ating programang kahapon lamang. Bago lahat sir ay pagbati muna sa ating mga viewers and listeners ng Bombo Radio sir. Ay, opo, magandang hapon po, Bombo Oliver at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Dagupan. Magandang hapon po. And sir, regarding po dito sa, syempre dito nga pag-iimbestiga ng Department of Education regarding sa reklamong kaugnay dito sa pagbebenta at pag-aatas sa mga estudyante na bumili ng booklet para sa kanilang Catch Up Fridays. Ano po yung ating masasabi regarding dito sir? Well, okay naman yun, kasi syempre, unang-una, hindi pa naman yan proven. No, wala pa naman po hindi naman tayo pwedeng mag-conclude na meron. Pero, okay na rin, yung DepEd ay magbantay at maglabas ng ganyang memorandum o ng ganyang statement o paalaala. Kasi bawal naman po talaga, Una-una, may Catch Up Fridays o wala, bawal naman magbenta ng material sa ating mga mag-aaral. Pangalawa, itong Catch Up Fridays po, ginagawa natin ito naman para dun sa makahabol tayo dun sa learning losses na nawala. Regardless kung ang tingin ba natin dito ay effective o hindi, di ba? Yun po yung idea niyan. So, hindi naman dapat gumagastos pa yung mga magulang at mga bata, para lang po diyan, Siguro dapat ang isang isipin ng DepEd dito yung makapag-provide ng mga materials dun sa ating mga mag-aaral at mga guro. Kasi wala in-implement natin ito na naglabas lang ng memorandum pero kulang dun sa, pwede nating sabihin kulang dun sa support, And in fact, eto nga, pati nga yung mga teacher, alam niyo ba, binibentahan sa online. May mga nagbebenta sa mga teacher natin ng mga activities, nung pati mga reflection, assessment, paano nadidipit yung purpose nung Catch Up Fridays, which actually yan nga po, sabi nga nung dati nating SDS, si Ma'am Joy Fernandez, dapat yan ay parang remediation, yung intervention po doon sa mga bata na medyo hindi po talaga nakaka-catch up, kaya Catch Up Fridays. Yun po yung Ayan. So yung mga ganitong sitwasyon na sir, talaga bang kailangan din ng mga booklet kapag ganitong Catch Up Fridays o kahit hindi na po? Ako hindi ko nakikita na may mga ganyang malalaking pangangailangan, But of course, lahat ng pag-aaral ay kailangan talaga ng learning materials, So hindi naman natin kailangan siguro mag-produce ng mga booklets, para lang magawa natin ito. Otherwise, baka nagmumukhang another subject ito, and this is gonna be another burden, for our students and even teachers, Alam mo sa totoong buhay, ito babanggitin ko na, Bombo Oliver. Yes, sir. Alam mo, nagulo yung program namin sa school dahil naka-program na kami, nang hanggang matapos ang school year. Tapos medyo hindi pa to consistent, doon sa isa pang utos ng DepEd, sa DepEd Order number 3, na na-reduce yung number of days for this school year. Problema, na-reduce na yung number of days mo ng 2 weeks. Tapos binabawas mo pa yung Friday doon sa normal regular program, regular teaching and learning program. Kaya siguro dapat para maiwasan na din natin ito at habang iniimbestigahan ng DepEd dito, pwede naman gawin itong Catch Up Friday sa susunod na school year. Diba? Doon natin tignan kung effective ba talaga ito. Pero sa ngayon siguro dapat muna natin, pahinto na lang po muna. That's our suggestion po. So talagang nais din nating mapahinto sir, itong naturang Catch Up Friday sa naturang syempre DepEd order sir.
Opo, no, kasi hindi rin namin talaga makita no, parang baka imbes na makatulong lalo pa itong makasira no. Kasi halimbawa yan ano, sa mga discussion nga namin with our principal, parang naging one size fits all yung policy. Hindi naman lahat ay nangangailangan no nung rating program no, kundi yung medyo mababagal lang at yung medyo struggling learners lang. Ang nangyari lahat no, hindi naman siguro buong Pilipinas lahat ng learners natin ay kailangan ng catching up, 'di ba? Hindi naman ganoon. Ako I believe no, bilang teacher, naniniwala po kami na may mga bata na iba-iba yung level no. So doon lang sa mga struggling learners, doon natin ibigay itong idea ng Catch Up Fridays po. So yung mga ganyan, sir, ano po yung pwede nating ma-suggest sa DepEd if ever man na mapatanggal itong Catch Up Fridays kung sa situation po ninyo, sir? Actually, yung idea ng pagkakaroon ng ganito mga intervention o remediation, maganda naman to. Hindi naman namin sinasabing hindi ito maganda, no? Pero dapat planuhin natin ng mabuti kung paano ito may implement. Kasi ngayon, umaangal na yung mga teacher natin and even our principals no, dun sa field. No, na parang hindi nila alam paano gagawin, paano ma-implement ng mabuti. No? Kasi hindi lang pwede yung may program ka, tapos in-implement mo lang, tapos mayat may hinihingihan sila, minomonitor yung mga teacher natin ng mga supervisors from divisions and from regions, pupuntahan yung eskwelahan, di ba? Di lalong na-stress lang yung mga tao, no? Imbes na, kaya while we acknowledge, no, that there is a need, no, for activities like this, no, for intervention, no, and to catch up, no, yung mga bata natin, sana planuhin ng mabuti at magkaroon pa ng mas mahabang consultation po dito. At syempre mabalik tayo, sir, dito sa naturang issue na ito, sir. Paano po makakaapekto, lalong-lalo na kung mapatunayan ito, sir, sa dignidad at karapatan ng mga guro at ganoon din sa estudyante dito sa naturang issue na ito? Well, I just hope na wala namang siguro mga teacher no na nagbebenta ng mga ganyang material sa mga bata. No? At kung meron man, hanapin niya, no, magpaliwanag siya. Alam mo, baka naman kasi ang tingin ko dyan, baka naman sobra-sobra niyang gusto talaga no, na sumunod sa DepEd dun sa idea ng Catch Up Fridays. No? So gumawa siya ng materials, no? But of course, may cost yan, no? Hindi naman mayaman yung teacher, no? So baka gusto niya lang naman mabawi, hindi naman ginagawang negosyo. Case-to-case basis pa rin yan. Of course, hindi naman natin kukonsintihin. No? Kung talagang yung idea ay pagkakitaan ito, pangit naman. No? Pero kung ang idea ay makatulong and in the absence no, of materials no, coming from the DepEd officially, no, gumawa ng paraan yung teacher. Kaya lang, matahuli siya pa yung mapapasama. No? And sana no, itong investigation na ito ng DepEd, makita natin po no, kung ano yung katotohanan dito sa mga ulat na ito. No? As of now, reports pa lang naman ito no? Gaya ng sinasabi ko, hindi pa naman po ito confirm and hindi tayo pa pwede pa magkaroon ng conclusion po dito. At syempre nabanggit nyo nga, sir, na talagang kung mapatunayan or sana hindi parang hindi makita or parang yung ganyang issue ay wala sa DepEd. Ano po yung naging natin, lalong-lalo na sa mga teachers? Kamusta naman po sa ngayon itong ating mga kaguruan sa mga pinapatupad ng DepEd sa ngayon, sir? Well, yun lang naman yung sa amin, no? Dapat at least bago magpatupad ng mga policy ay pag-aralan ng mabuti, no? Dapat well thought, no? Pinag-isipan ng mabuti, pinag-aralan at kinonsulta. Nakita nyo yung ilang mga policies ng DepEd na dumadaan sa consultation, wala tayong maririnig na controversy. Diba? Kasi inaari yan no? Kumbaga, kiniklaim din yan nung ating mga stakeholders, no? Kung parang simple lang naman yan, di ba? Basic principle ng democracy. Kung kasama ka sa nagpasya, di ba, to come up no, with that decision, siyempre, mamahalin mo yung pasya. Pero kung bigla na lang dinala sa'yo, in-impose sa'yo, no, tapos hindi mo naman din masyadong appreciated, di mo naintindihan, no? In the first place, no, baka naman hindi lang naintindihan, pwede naman gano'n, no? Siyempre, may resistance, no? At yun yung sana yung gusto nating iwasan. At ang DepEd naman ay napaka-intact ng DepEd, no? Lahat ng level ng DepEd, merong feedback mechanism na pwedeng mga teacher pa napaka-masunurin no, ng ating mga guro, no. Minsan nga sinasamantala na yung pagiging masunurin ng mga teacher, di ba? Mga ganun lang po, yun po yung aming panawagan sa DepEd. More consultations po sana.
And siguro kung last na lang sir, kung may mga nais pa kayong banggitin at syempre yung regarding sa mga ganitong sitwasyon. Opo, no, sige, yung mga teacher po natin siguro mag-ingat lang rin, at alam naman natin yung ating limitasyon para hindi wala tayong kakaharaping ganitong mga kaso sa hinaharap. Dahil syempre mas mahalaga sa atin yung ating pagtuturo at yung ating hanap buhay. At yun lang po, binabati ko lang mga teacher po natin sa Dagupan at sa buong Pangasinan at sa Region 1. And po sir, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong suhesyon or itong opinion regarding sa naturang issue na lumalabas na ito patungkol dyan sa naturang Sige po. ng DepEd. Salamat din po sa opportunity. Thank Maraming you. salamat sir at mag-ingat po kayo. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.